Hello, hello, hello everyone! Andito na naman kami, oras para sa ating pag-inom ng ating mainit na tsaa. Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at syempre kahit sa hindi pa mga seniors. And for this afternoon, ang kasama po natin sa pag-inom ng ating tsaa ay walang iba kung hindi si Brother Ernie M. Bordeos. Hello, Brother Ernie! Good afternoon, Dr. Gaines, at good afternoon sa mga ka-seniors na nandyan. Ibig sabihin, Kung saan-saan. aminado ha, ka-seniors. Yes. So, Brother Ernie, sabay tayong uminom ng ating tsaa kasama na ating mga followers. O, kaya pala tsaa, no? Afternoon pala. Afternoon tea talaga, parang mga social tayo, no? Pero sa totoo lang, wala tayong merienda. Sila lang sa kanilang tahanan ang nag-e-enjoy ng kanilang mga merienda. Pero alam naman ninyo, nasa panahon na tayo ngayon, almost going to the last quarter of the year na tayo, pero lagi pa rin may mga projections tayo about the future. Kaya alam naman ninyo, itong buong buwan ng Agosto ay pinag-usapan natin ang serye natin, Kailan Darating ang Bukas? Wow! Isang malaking question mark yan. At siguro, depende na nga sa mga narinig ninyo sa ating mga bisita, kailan nga ba darating ang bukas? Brother Ernie, kailan ka ba excited na malaman yung bukas? Yun ang malaking tanong dyan. Pero anyway, before that, I would like to thank you for having me here today na makipanayam sa inyo tungkol sa aming mga seniors. So, inaamin ko na talaga na ako ay senior. So, Brother Ernie, dito sa ating programa, merong age reveal eh. Are you willing to reveal your age? Sure, because God has given that to me. So, I am 68 years old. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. Amen. So, I would like to thank the Lord also kasi 68 na nga ako. Yan. And I've been working for the kingdom of God for 43 years. And single pa rin. Because I have committed to the Lord, to serve the Lord my whole life. Nasa Kanya na lang ako mag-commit. Wow, so magandang talakayan ito kasi bihira, Brother Ernie, na kami ay merong bisita dito at kasamang ka-seniors nga na tinatawag na talagang single for the Lord. So single as a choice, na Yes. talagang ibinigay mo ang oras at buhay mo para sa Panginoon. So Brother Ernie, kung hahatiin natin ang buhay, kasi at least nag-age reveal ka na no, at age 68. So meron tayong tinatawag na hindi naman yung past, present, and future. Pero meron tayong tinatawag na na-enjoy natin yung sunrise, noontime, sunset, and midnight of our lives. Di ba parang iba-ibang episode yan ng buhay. And I believe sa ating mga followers and viewers, hindi ko alam kung nasang episode na kayo. Pero Brother Ernie, kung babalikan natin yung sunrise ng buhay mo, saan mo ba in-enjoy yung sunrise ng buhay mo? Yung kabataan mo, nasaan ka ba ng mga panahon na yan? Well, hindi ako masyadong nag-enjoy dyan because at the age of 25, I committed myself to the Lord already. Pero, nung nag-umpisa ako mag-serve sa Lord, nag-enjoy pa rin ako nung sinasabi nating sunrise. Nag-enjoy ko, nakuha ko lahat yan. Except, of course, being single, yun, hindi ko kailangan galawin yun. Kasi I have to offer myself to the Lord. Yun, isang tanungan na isang pare, sabi niya, paano mo nakokontrol yan? Sabi ko, alam mo, Father, kapag Father Eric ito hindi ko makakalimutan kasi sabi ko sa kanya, Father, pag hindi mo pa na tikman ng isang bagay, hindi mo hahanapin. And I was very sure of that. So, yun ang sinasabi kong sunrise. Pero lahat yan, nadaanan ko. Friends, loved ones, meron akong sweetheart, my parents nandyan, my relatives. So I have the best of everything actually. So Brother Ernie, malaking pamilya ba kayo? Yes. Malaking pamilya kami. We are 8. Kasama ako dun siguro sa mga baby boomer na yon. Okay. So in fact, yung number 7, babae, sinundan ko, ang gap namin 5 years.
Kamamatay lang the other day. Nasa Mindanao yon. So, nagluluksa kami. Pero, pagdating sa, when you are in the Lord, yung pagluluksa, secondary na lang yon. What is best talaga is, talagang mahal mo ang isang tao from the beginning of your life. Hindi kami nag-aaway noon. Ni minsan, hindi kami nagsasagutan. So, ibig sabihin, Brother Ernie, bunso ka? Bunso ako. Dun sa 8, ikaw ang bunso. Yes. Pero ilan sa inyo ang single? Ako lang. Oh, at lalaki ka pa, ha? Yes. So, bihira kasing maging single ang lalaki. Kasi sa pananaw namin, yung mga lalaki, ang dami yung choices eh. Parang kayo yung magpo-pursue, di ba, That's sa true. relationships. At saka sa pangalan. So, habang sa mga babae naman, di ba, parang mag-iintay ka. Kasi alam naman ikaw talaga ang mag-pursue, di ba, ng mga lalaki. But for you, it's quite different kasi at an early age of 25, bata yun. Bata yun para magdesisyon na talagang single na ang iyong pinipiling buhay. So that's the sunrise of your life. Yes. Nung katanghali, ang tapat naman, Brother Ernie. Paano ba yung katanghalian ng tapat? Midlife na yan. The midlife na yon. So, nandun na yung mga crisis. Marami na yon. Like, for example, bakit ako nag-iisa? Actually, I live alone now. So, from that time, I was really living alone. I have to drive to my prayer meetings, to my meetings, and to all other appointments. And then, sa gabi, mag-isa ka rin, wala kang matawag kung nagutom ka na, o kaya may lagnat ka, may sakit ka, wala kang I am alone with God. Yun ang pinaka sinasabi ko na I am alone but not with Lonely. God, lonely. Alone but not lonely because Yes, of the Lord. Because of the Lord. So, of course, in the renewal movement, we are taught na always praise the Lord, bad or good. Yun ang aking, parang doon sa sunrise at saka sa noontime, parang ganun pa rin. Masaya pa rin ang buhay ko. Pero Brother Ernie, ikaw talagang mukhang napakasaya mo naman, no, sa pinili mong buhay. Pero how did your family take it? Kasi Yun. di ba parang medyo kakaiba kasi yung napili mong desisyon sa buhay. And as I was listening to you, hindi issue sa'yo yun. Kahit umuwi ka na nag-iisa ka lang, kahit lalagnating ka, nagugutom ka, pero hindi issue sa'yo yun. How about your family? Hindi ba sila nagsabing, ano ka ba? Para ka namang walang pamilya. Yes, that's true. Naalala kong nanay ko pagdating sa ganyan, no? Because at the age 15, meron akong girlfriend, pang 15 yata yun. Nagbilang si Brother Ernie talaga. Kasi para bang lahat ng tao pag gusto, ay sige, ganon. Anyway, meron akong dumating sa oras na yon, naging girlfriend ko yon, naging sweetheart ko yun for the past 6 years. Tapos, nag-asawa ng iba. So, ano ba tawag natin dyan? Na broken-hearted ako. Oh. Ganyan. But before that, sabi ko sa nanay ko na mag-aasawa ako ng ganito, ganyan. Hindi ko pa natapos yung college. Sabi niya, magpare ka na lang. Okay. So, nag-try nga ako. Oh. Nag-try ako dito sa Carmelite Skulls, sa Broadway. And then after the interview, I was told, alam mo, ang gifts mo are for the outside, hindi dito para sa loob. Ganyan. So yun na yung keyword na tanggap ko. Sabi ko, sige, I'll work for the renewal till the end of time. Yun. Yung end of time, I don't know when. As, lahat tayo hindi natin alam kung kailan yun, di ba? Amen. So, hindi naman pala talaga mahirap dahil nasa renewal din. Dahil ang iyong mother nga ang nag-push sa'yo, binigyan ka ng option to enter the seminary. Yes. Pero ang napili mo medyo mabigat-bigat, religious talaga. Or- But it's good na they help you discern, no, na ang charism mo pala is to serve the Lord sa outside, sa external, hindi yung nandun ka lang sa loob. Sa loob. And, So, Brother Ernie, yung iyong naging girlfriend, nagkita pa ba kayo muli? nagkikita-kita kami kasi popular figure ito eh. Oh! Sasabihin ko ba?
Papayag ba Anyway, siya? papayag yun kasi natuwa ngayon minsan. I had also another interview na inamin ko na ganon. So, second year college siya. Ako, nasa fourth year na, nag-asawa siya. Ang napangasawa niya, yung mayor namin. Taga saan ba kayo, Brother Ernie? I come from Butuan City in the northern part of Mindanao, sa Agusan. Wow. Yan. So, parang dyan ba yung lugar ng hinatuan? Surigao po yun. Mga iba 2 pala hours area away. yun. Oh, 2 malayo hours pala. away. Malayo. And then, sige, nagkasawa sila. Masaya ang buhay nila. Masaya din ang buhay ko kasi nakapag-desisyon na nga ako. Ganyan. And then this woman, tumakbo ng congresswoman, nanalo naman. So for 9 years, she has been our congresswoman and now a reserve general. Oh, So, okay. she has the talagang best of everything Hindi also. lang pala basta celebrity, talagang public official pala itong tao na to. Oo. At saka inamin naman niya yung aming relationship din. So, I'm vocal about it. Na, because this is my love. Hindi ko siya pwedeng itago, di ba? Pero pag wala kaming pinag-aawayan, hindi kami nag-usap-usap anything about that, basta pag nagkita kami, we are very good friends. Brother Ernie, parang magandang pag-usapan yan kasi sa ating mga senior citizens, syempre may mga past love din yan Yes. Pero ngayon natutuwa ako sa'yo kasi pwede mo nga actually i-reveal yung pangalan niya no? Ibig sabihin kasi, nagkaroon kayo ng magandang relationship. That's true. So hindi, walang sour or bitterness, no? On That's your part true. and on the part of the other party. Yes. So, meron ka bang maia-advise sa ating mga titos and titas na nanonood ngayon na baka biglang nanariwa sa kanilang alaala yung kanilang kahapon? At saka isa pa, para dugtungan ko yon, byuda na. Oh, naku, may So twist ano ba ang pala tuksuhan? ito. Ang tuksuhan na Yes, gano'n, yes. ganyan. But you can always keep your cool, sabi mo ng mga bata. Bahala na kung what God wants, no? Kasi marami nagpo-push na, kayo na lang, balikan na lang, ganito, ganyan. Sabi ko, no, we cannot go ahead before the Lord. Brother Ernie naman, nakakakilig naman itong love story mo. Hindi ko naman akalain ganun yung twist niya. Naakala ko naman hanggang ngayon, married pa rin itong taong to. Pero parang ang nasa crossroad din pala, no? So, ibig sabihin, hindi natatapos sa kahapon. Meron pala talagang bukas. Yes. So, who would ever think, no, na yung past love ninyo, may possibility palang magtuloy. But of Yes. course, it's a matter of choice. Yes. So, Brother Ernie, paano nga kung yung mga lolos and lolas natin, ayan nga, kasi babaguhin ko na yung tanong ko, Oo. hindi lang yung bitterness, kundi paano kung gustong ituloy ang bukas? Marami akong kwento narinig, lalo yung mga classmates ko ngayon. Meron ako isang pair, siyempre hindi ko sasabihin yung pangalan, nabiyudo, and then high school sila, then ngayon nagbalik silang dalawa. Wow! Ganyan. Yan So, na nga ang sarap-sarap ng pakiramdam pag meron kami na mahal, tapos nakita mo, nawala, bumalik, nandyan, Naku. at kayo uli. Parang lahat kami ng mga classmates, we cherish that relationship. So parang lolos and lolas, titos and titas, parang Don't kaya go attend home. ng mga reunion. Exactly. Kasi doon nagkakaroon ng updating kung anong mga nangyayari at nagaganap. At yun nga ang pinakamaganda, hindi pala dapat ang tanong ng ating serye ay kailan darating ang bukas. Dapat pala ang ginawa kong serye ay dudugtungan ang bukas. No? Pagdating sa love story. Yes. So, kumusta kayo ngayon? Friends na friends talaga kayo ng iyong ex? Friends na friends kami. In fact, mga pamangkin ko, mga kapatid ko, now we respect each other. At saka yung meron pang, yung sister ko na namatay is naging pamangkin na niya ngayon. Meron pa isang sister na cousins nila. So ganun na yung aming family ngayon. So ang nakikita ko dyan, ang nagugustuhan ko talaga dyan is the respect for one another. And then, of course, pag nagkita kayo, parang meron ding kumakarbit sa puso mo paminsan-minsan ganon. Pero ignore mo yon because you have promised to the Lord already na sa kanya ka na ganon. Pero Brother Ernie, nabanggit mo kasi kanina na
siya yung umalis, siya yung nag-asawa. Oo. Di ba? Ikaw, forever available ka. Pero nagkaroon ba ng time na nasugatan yung puso mo dahil sa pag-alis niya? So nung nababalitaan mong nagkapamilya na siya, wala bang kurot yun sa puso mo? Malaking kurot kong kurot na sinasabi nyo kasi siguro 1 month away, nag-uusap-usap kami, nagkikita pa kami. So, wala akong magawa, sabi niya, kasi ganito, ganyan. May mga reasons naman siya. Ako naman, waiting side lang naman ako. O sige, wala na tayong magawa, di hanggang dyan na lang. So, yung words na doon yung araw na yon. Pero pagdating sa mga araw, yung lungkot doon mo na mafe-feel. I think meron silang sinasabi sa akin na suicidal case ako eh. Oh. Ganon. Sabi nga nung mga friends ko na, alam mo, maraming isda sa dagat. Yun. So palagi ko tinatandaan ito. And then yung superior ko din, nung sa college pa, nag-umpisa na ako dito eh. Sabi niya, alam mo, matigas lang ang ulo mo. Tinawag ka talaga ni Lord eh. Ang tagal mong sumagot. So yun yung opening sa mind ko na, oh nga, for the Lord. Kasi kung hindi ako tinawag ni God, eh, hindi ako naman hanggang ngayon, Tama, di ba? Tama. Hindi ako tatagal hanggang So bahagi siya ng plano ng Diyos. Oo. No? Kaya lang sa atin yung paghihintay. Yes. Kaya nga talagang tama ang katanungan, kailan darating ang bukas, di ba? Oo. Kasi ina-unfold unti-unti ng Diyos sa atin eh. Kaya hindi kayo nagkatuluyan because God has better plans for That's you correct. in your life. That's correct. So, paano ba ang ating mga lolos and lolas, iwasan na ang mga bitterness, tapusin na. Forgiveness, Ayan, mga sige. ganyan. So, hindi ko akalain na yung frustration pala almost led you to that suicidal tendency. Yes. Ngayon, working for the Lord for a long time, hindi naman talaga yun tama. Pero dumadating sa isipan ng bawat isa, hindi mo rin makontrol yung mind mo eh. Sinasabi mo lang na, gusto mo mamatay na lang, gano'n. But that's not true. The Lord said, hindi yan totoo. Parang naano ka lang. At the moment, na-frustrate ka lang. Because of the disappointment. Yes, parang but ayoko I'm here. But I'm here, the Lord said. So, from there, I flew to Manila. That was in 1978. Then I started working full-time. So, doon mo inubos ang panahon mo. Yes, my energy, my youth, yung ganyan nga, yung sunrise, at saka yung midlife with all the crisis also na, alam mo, sa lalaki meron din mga midlife crisis eh. Meron ba? Meron. Kasi sa mga pangkaraniwan sa ating mga audience, yung menopause na tinatawag sa babae. Pero sa inyo palang lalaki, Ano ba tawag sa lalaki dyan? andropause? Andropause. Parang ganun ba? Ganon. Pero mas maganda siguro midlife na nga lang, yung midlife. crisis Ang na yan. feeling mo dyan, yung bang, ano bang nangyari sa akin? Mainit din. At saka, parang hindi mo alam kung anong gusto mong gawin sa araw na yun. Gusto mo bang uminom? Gusto mong manigarilyo? Magmuni-muni? Lahat din ginagawa ko yan. Pero meron akong library na pwede ko siyang pagbalingan. Noon physical pa kasi wala pa yung mga Facebook, wala pa yung mga ganyan. So, ngayon nga, maganda na para sa aking mga ka-seniors kasi pwede na mag-Facebook. Ngayon, kasalukuyan. Kaya i-chat nyo isulat nyo dyan sa chat box natin ano yung mga gusto nyo iparating kay Brother Ernie. Kasi hindi lang tayo napapanood sa cable channel, ang TV Maria, pati na rin sa ating mga FB page. Napapanood tayo sa San Lorenzo Ruiz, ganun din sa FB ng TV Maria, ganun din sa FB ng Arkham AOC. So marami tayong platforms. Kaya yung mga taong hindi nakakahabol dahil syempre sa TV, kailan nasa loob ka ng bahay, at least sa FB nila, Kahit tama yung saan. sinabi mo, anywhere. Anywhere. At gusto nila i-replay, pwede, ulit-ulitin, Yeah, i-share. ang maganda Kaya dyan. ngayon, like and share ninyo talaga itong mga revelation ni Brother Ernie Berdeos. At maganda nga na itong topic on midlife, hindi yan masyado talagang
napapag-usapan kasi yun yung peak ng isang tao, Brother Ernie, tama ba? Pagka nandun ka sa kalagitnaan ng buhay mo, parang ang dami mong pinagkakaabalahan, so hindi mo ngayon ma-articulate ano yung nararamdaman mo, ano yung dinadaanan mo, pero now as you look back, may dinaanan ka palang ganon. Pero ako naman, yung dinaanan ko, talagang kinakount ko yun as blessings. Amen. Ngayon, yung sinasabi kong crisis, dito na pumapasok yung anong next ko na gagawin. Di ba yung mga business people, magtatanong sila, what will be your story after 5 years? Yes, may mga projections May mga talaga. projections sila. Dito sa Panginoon, I'm sorry kasi wala akong projection because I have surrendered my life to the Lord. Para bang the Lord dictates what to do. Yun lang ang trabaho ko. I cannot move also without asking the Lord. Ganyan. So yun yung mga midlife ko. Kunti lang siya, pero naghanap lang siya ng partner. Yun. Pero hindi mo naman pwedeng ibalik yung nakaraan. Unfair din naman kung meron kang girl at this time, midlife na nga, wala ka ng lakas, wala ka ng beauty, wala ka na, di ba? At least si Brother Ernie umaamin kayong mga lalaki, ayaw niyong aaminin na humihina din yung mga powers ninyo. Ay, talaga. Parang lagi na lang ang tingin kasi sa mga ladies, no, na pag tumatanda, excuse me, pareho lang tayo, babae o lalaki. Yes. Tama yun Brother Ernie, di ba? Kasi part of life, yung kailan ba darating ang bukas, aging Di ba? Yes. Pag sinasabi mong bukas, parang teka muna, iba na ako ngayon Sabi mo nga, physically, may mga panghihina rin tayo na kinakaharap. That's true. So anyway, pag natawid mo yung midlife crisis na yung Brother Ernie, patungo naman tayo dun sa sunset ng buhay natin. So yan yung mga nakatutuwa na yung 20% discounts, di ba? Sunset na yan downhill na talaga. Yes. So did you welcome it openly? Yung pagkaka 20% discount mo? I was excited actually. Mag-60 na ako. Ganyan, senior na ako. On that day, after my celebration, I went to the City Hall to get my ID. Okay. On that day. At nagdala pa ako ng mga camera kasama ko, mga staff, na may camera, may video. Videohan niyo ako kasi magpo-file ako ng 60. At nasa akin na yung 20%, ilibre ko kayo. So documented pala Documented yan, siya, hindi ko makakalimutan yan. Why? Because it's para sa akin, very important kasi dumating ka pa doon sa edad na yon. Napakalaking biyaya ng Panginoon na dumating ka sa 60. Yung iba hindi nga dumating dyan. Di ba? Malaking bagay yon. And then, pero pagdating dyan, paano bang ibang paghahanda ko? Hindi ko nga masyado siyang dinamdam na, magsisil na ako, matanda na ako, losyang na ako sa mga babae, di ba? Kulubot na yung balat ko, etc. I don't care what I will look like. Basta, sabi ko, buhay, di ba? Tapos yung strength mo, siyempre nababawasan yon. Nababawasan yon. Sabi nga ng mga doktor, ang tao pag tumatanda, lahat yan, tumitigas yung mga nerves, humihina yung mga tuhod, whatever. Sabi ko, bahala na si Lord. Binuhay naman ako, so God will always supply my needs, di ba? Amen. Palakasin niya yon. He will make me strong like Pero an alam mo ba, eagle. Brother Ernie, ino-observe kita no? So parang through the years, hindi naman tayo kahapon lang Yes, nagkakilala. yes, So that's sa true. community, syempre, same circle naman tayo. Na-notice ko naman talaga, maayos ka talaga. Bata-bata ka pa, hanggang pagtanda, dinala mo yon. Yung talaga napaka-neat niyan, no? Pag sa pagbibihes, naka-prim and proper talaga. Pag ganito yung okasyon, tama ang outfit niyan. Ganun ka, Brother Ernie Pero through the years, nakakatuwa kasi hindi kumupas yun sa'yo. Kasi di ba pag minsan, pag sabi mo nga, pagtatanda na, di ba? Parang minsan nawawala na masyado ng gana. Pero sa'yo, looking at you, no? Talagang ganun ka pa din, no? Nabitbit mo yon hanggang sa iyong senior citizenship na tinatawag. And I think mga lolos and lolas, titos and titas, nakakatuwa itong ating kwentuhan. Kasi nung wala pa yung 20% discount na yan, Brother Ernie, yung mga tao nililihim na sila ay nasa 60 na,
Di ba? Parang secret yan. Pero nung through the years, nagkaroon na ng benepisyo nitong mga 20% discounts. Kailangan sabihin na. Parang hindi na ngayon nahihiya. Di ba? Parang natutuwa na talaga yung mga tao, lalo na pagkakain. Pag mag-a-avail ng discount, di ba? Kahit hindi hingi ng waiter, sasabihin na, uy, meron akong 20% discount. Na noon, secret. Dahil hindi sasabihin na 60 na ako. Secret yan. So, ibig sabihin sa buhay natin na di-develop po tayo, maganda rin yung inaabangan natin yung bukas. And I believe yung iyong gesture, Brother Ernie, na talaga nagdala ka pa ng mga magdo-document. Yes. Ikaw ay magsi-60 years Ngayon, old natutuwa na. nga ako yung ginawa ko na yun eh. So, I'm happy kasi yung aking outfit din, hindi siya nagbago. Mayroon nga iba na tumitingin sa akin. Sabi na, ikaw para kang nagmumurang kamatis. Ay, kamyas. Kamyas. Sabi, bakit? Kasi ganyan, tanda mo na, pero ganyan ka pa rin magdamit. Sabi ko, para sa isip ko, parang hindi nagbago yung outlook ko sa pananamit. Parang nag-gym pa ako until 4 years ago before I had a stroke. No? Mamaya, pag-usapan natin yun. So, yung aking outlook din sa buhay, hindi rin siya masyadong nagbabago. Although, nandun ako sa age na yon, senior ka na, in fact, 68 na nga ako ngayon. Mahina ka na, pero pag nakatayo ka, ganun pa rin. Tapos, one of the group I had, sabi nila, tumalikod ka nga. O, di nakatayo ako tumalikod. O nga, tama ka nga, hindi kilala na matanda ka na. No, likod pa lang yun. Ibig sabihin ng iyong posture, Yes. pambata pa. Meron pa akong isang identity. Palagi ako naka-boots. Yes. So, ang boots ko, I think I have 24. Hindi ako lumalabas na hindi ako naka-boots. Ngayon, hindi ako naka-boots kasi, ay baka mabasa kasi uulan na naman mamaya. Ganun. Pero carry ko pa yun. Totoo yan. Agree ako dyan. Iba-iba hong klase ng boots niya. Depende sa okasyon. Pero lagi, ang naaalala ko, Brother Ernie, laging pointed ang iyong mga boots. O, di ba? So, papakita natin sa audience natin yung mga collection ni Brother Ernie ng kanyang mga boots. Nakikita nyo sa inyong screen. So, ano yan, Brother Ernie? Hindi ba sumasakit ang mga tuhod mo sa iyong mga boots? Hindi. Dahil ito ay custom-made. Pinagawa talaga yan to fit my yung paa. So, Kailangan yung masarap yung lakad mo na hindi ka, alam mo, hindi ka ika dahil masakit. Tama. Ganyan. So, inaalagaan ko yung figure ko. Wow. Ganyan. Dahil, nawala na sa isip ko yung 60 ka na. Tama. Dapat mag-laylo ka na. Wala namang batas na ganun eh. Na pag 60 ka na, yung bawal na yan. Wala namang ganun eh. Ang feeling ko sa sarili ko, fresh pag nakaganyan ako eh. So, natutuwa ako, Brother Ernie, kasi mga titas natin dyan at lolas, akala nyo tayo lang mga ladies sa mga may collection ng mga sapatos natin. Aba, si Brother Ernie, custom made pala. Kaya pala, nag-iisa lang yon, hindi mo makikita kahit saan. Yan ang signature look ni Brother Ernie. So, buti naman, buhay pa yung mga tagagawa mo niyan. Yun lang, hindi ko na alam kung saan sa Marikina ngayon. Dahil nga Hinahanap ko nagpandemya. actually the other day, hinahanap ko yung mga telephone numbers kasi gusto ko naman ng bago, ganyan. Ngayon, marami din naman akong hindi boots. Namimigay ako ng shoes. O bigay ko to sa'yo. Isang piraso lang yon. Okay. Pero papagawa ako 2, 3. Oh. Ganon. So yung love ko nandoon. So, nandun ang iyong fascination. Oo. To recap, no, natapos natin yung sunrise, natapos natin yung noontime, yun yung midlife, nandun tayo sa sunset, pero bago tayo pumunta sa midnight, kasi madaling araw di ba? Pag madaling araw, nag-aagaw na yung liwanag at dilim o ang dilim at liwanag. Pero hayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang mangusap sa atin, mga lolos and lolas, titos and titas, at ito ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 12, verses 16 to 21. And he told them a parable saying,
The land of a rich man was very productive. And he began thinking to himself, saying, "What shall I do, since I have no place to store my crops?" And he said, "This is what I will do. I will tear down my barns and build larger ones, and I will store all my grain and my goods there. And I will say to myself, you have many goods stored up for many years to come. Relax, eat, drink, and enjoy yourself." But God said to him, "You fool, this very night your soul is demanded of you. And as for all that you have prepared, who will own it now? Such is the one who stores up treasure for himself and is not rich in relation to God." My lolos and lolas, brothers and sisters, the good news of the Lord. Let us praise the Lord. And give him thanks. So ayan ho, napakagandang paalaala, no? Kasi lahat tayo pupunta doon. Kasi Yes. tinatanong natin kailan darating ang bukas. Hello, kahit bata ka pa, intayin mo dahil naghihintay yung bukas sa'yo. Pero tignan niyo yung attitude na binasa natin, di ba? Kanya-kanya no? Ang drama kung paano ihahanda yung bukas. Pero bago mo sagutin yan, Brother Ernie, ang dami ko pang gustong itanong sa'yo. Are you willing to come back para ikwento mo naman ng karugtong ng iyong mga pinagdaanan sa buhay for next Monday? Oh, yes, I am very much Ayan. willing. So, ayan so sasagutin Para ngayon ni ma-inspire Brother. yung ating mga yes, titos at at ang dami titas. pa natin dahil ang pinag-usapan lang natin ay panahon ng buhay natin. Wala pa yung panahon na ayon sa Diyos. Di ba? This is just our time, but who knows? Sabi ka natin lagi, in God's time. Pag may hinihingi ka, in God's time. That's Pag may true. dinadalangin ka, in God's time. So, lahat naman ng ito, nakaya ni Brother Ernie. Lahat yon ginawa niya in God's time. So, ganun, Brother Ernie, sa last session natin or last part natin, harapin natin yung midnight ng buhay. Ano ba ang parting words mo for our lolos and lolas? Pero magbabalik kami sa susunod na Monday. Okay, ang masasabi ko lang dyan sa lahat sa atin ng mga ka-seniors nga ang term ko dyan huwag tayong matakot sa bukas. Enjoy mo lang today. Because tomorrow is another day. And every day belongs to the Lord. Walang araw na sa'yo. Pinahiram lang yan sa'yo for you to enjoy what God has given you for the day. So enjoy it. May plano tayo sa kinabukasan, hanggang doon lang ang plano. Magagawa ng Lord ang gusto niyang gawin para sa iyo. So, hanapin natin kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo and live with it. So Brother Ernie, tulungan mo kami kung paano namin malalaman ang plano ng Diyos para sa aming bukas. Pero ngayon ho, doon natin tatapusin sa kanyang mabigat na sinabi, walang araw na sa iyo. Kasi lahat ng araw ay sa Diyos. Kasi madalas, Brother Ernie, nagpaplano tayo, di ba? Na laging parang bukas. Akin ang bukas. Pero sabi mo ngayon, very clearly, walang araw na atin. So Brother Ernie, can you lead us in prayer ngayon na nakikinig sa atin ng mga malapit na sa bukas? Yes. Lord, nandito kami nagdarasal, nagpupuri at nagpapasalamat sa aming hinaharap na bukas, kung ano man yon. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpakumbaba upang tanggapin ang ibibigay mo sa amin. Alam naman namin nang iyong plano para sa amin ay maganda, perfect, and good for us. Kami lang naman ang umaayaw. So Lord, today, give us a heart that is obedient to your will. But first, help us to find your will for us. And we will be glorifying your name mula ngayon hanggang sa huling buhay namin dito sa lupa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.
Let us praise the Lord. and give Him thanks. So hanggang sa muli, nangako si Brother Ernie, siya'y magbabalik. See you again on Monday. Bye-bye! Bye everybody.